Praise God. Are you blessed? Amen. Good morning. Salamat kaayo sa presensya sa Ginoo. Hindi akong i-welcome ang kada usa. Akong i-welcome ang tanan sa atong panibahon. And I believe na naay giandam ang Lord. Kung nga na po siya maayo nga itundo. So, again, napatay karon lang kita ka-appeal sa atong fellowship. Anatay bisita. I-welcome ang atong bisita. Akong i-welcome si Ma'am Leia May and Jordan. Panapanay ng Lord. Salamat sa Pilipinas, Leia. Leia, Brad Leia. Welcome sa JIL Church. Kani nga simbahan, wala ni dipilit na reliyon. Actually, kung pangutanan ganin na may mga katapad, kahit na siya reliyon, hindi na sa JIL. So, open ang JIL Church sa tanan ng mga reliyon. Our church is a Bible-based church, meaning to say, ang tanan nato gitudlo diri ag ikan din sa Biblia. And ang pinaka-desire sa atong simbahan is makatabang, makaampo, o we're glad na naatay bisita. Thank you, Ma'am Leia May, for coming. I hope na this is just the beginning at the end. Praise the Lord. Sige, palakpakan na to ang Lord. Salamat to worship team for leading us into a anointed praise and worship. And by the way, gusto po na akong i-acknowledge no, ang atong mga triune movers, dancers. Palakpakan sa nato ang ilang live. Kaya ito sa sila magkindugon. So, kindugon sa nato sila. So, money sila ang sige, muna sila ang mga bago nato ng grupo. Palakpakan nato ang Lord. Kaya makit ang buhi. So, naa sila yung usa ka ulitawon hitay na gamay. Ulitawon na gamay. The only men among the flowers. And kanina while nag-dance sila, I was very touched with the Lord. Salamat kaayo sa kinabuhi ani nga mga batanon. They choose na magpagamit. And I know that some of them kay mahadlok sa ako kay stick talaga daw si Pastora. Iso kay. And dito pa lang sa kusina, ako na silang gina. Yung mga kuan ha, nakapag-ipang-mention sa ilaha. So, I just want them to be presentable. Dito para sa atong tanan, una para sa Ginoo. And gusto ko na akong pasalamatan ng mga ginikanan atong mga bataan that they allowed nga mag-attend sa church for practices. No, and ako isip pastor usa na ka siguro ka ko accomplishment sa akong pagpamastor diri sa Valencia nga na i-raise up ng mga batanon. No, nga dili lang sila taman maglingkod lang. And usahay mahimong padlungon sa ilang mga balay. But ang akong goal is that makatabang ko sa ginikanan na ma-mold sila into a better person. And kung naamay makabenepisyo sa inyo ha, sa ilang pag-graduate, kamog yun ng ginikanan. No? Kami nga mga leaders and workers, o ka ng mga ati o kuya nga mentor sa ilaha, support system sa inyong mga anak. So, for how many years, na-establish na gitno ang atong Ryan Movers Dancer and ano na yung mga activities sa Region 10. So, malipay ko nga, appeal sila nga makasayo dito sa atong main church sa Cagayan. And it is, makain ko nga, proud ko nga, pastor, umama nila nga, nakaproduce ng mga batanon na willing magpagamit, willing magpakorek, willing magpa-recycle. So, ako mga pag-ampo, daghan pa ang mga ginikanan mo, mo-allow sa ilang mga anak kami. Sige, pastora, paggamit na akong anak sa Ginoo para sa ministry. And kabalo ba po nga ang inyong mga anak na nagpagamit sa ministry, they are the one as considered as door, mga puntahan sa mga blessing na gusto i-hatod sa Lord sa inyong mga bayan. So, kung namoy isa ka anak, namoy isa ka door. Kung duha ka anak ang nagpagamit sa ministry, duha ka door. Kung tulo ka door. Amen? So, how about ang nakawala ng paggamit pastora? Na po ninyo mga bintana. No? Praise God. So, hindi mag-ingon na kuan kanang ang Lord mamili. Pero mas nindot kung ang inyong mga anak nang magamit ito sila eventually makita nato sila nga magwali na. So, praise God. It is a joy. Kaya naman tayo mo
proud sila. So, how about you? Sa mga po naging mong duty? So, na ay, like ni Rich Lee, dancer siya, pero pag larga ni Kuya Aaron, mag-school sa Cagayan, mahimo na po siya acoustic guitarist. So, kung wala siya schedule sa acoustic guitarist, magsayaw siya. So, busy ang iyang life. Now, busy ang ilang life. Okay, so some of them ay gatuol of drums. So, ma-challenge sa mga lalaki kay puro babae ang manindog. No? So, our ministry is open to everybody. Walay dipili. If you are convicted na katulad ng paggamit ko, basta willing lang ito na mugo sa mga proseso na magutin mga proseso. Kung sa isda pa, kinala sa himbisan, kay gahi ang himbis. No, dili dami ang isda, masugbaon na nahihimbis. Amen? So, those who are ready, we are willing. So, kanis lang, iagi mo silang mga proseso. Nani sila ipang-agian. Pero lindot ang ilang ipang-agian. Amen? Amen. So, palakpakan na ito ang Lord. Palakpakan na ito ang Lord. So, July na yun. July na, and our team karong na bulan is kaning na-address atong screen, a call to intentional. Pakiingon, intentional. A call to intentional soul winning. So, ang kada usa sa ato ginahagit, ginabalik karon sa Ginoo. Unsa gid ang atong duty? Unsa gid ang atong role? So mo ni atong timanong nga naata karon sa mga panahon nga marang i-push na gid nato. Dili na kita maulaw nga mag-share sa gospel, mag-share sa kamaayo sa Ginoo ngadto sa uban nga tao. So dili ni panahon nga kita lang no ang makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo, kundi let it be nga mga tao nga connected sa imong kinabuhi. Mapanalangin po sila, makadawat po sila sa gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Now, basahan nato ni nga mga bersikulo nga makita nato diha sa Luke 15 verse 7. So nag-ingon diha I say to you likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. So, ito diha ang pulong sa Ginoo nga pinakadako nga kalipay sa atong Ginoo is bisan man lang na daw isa ka tao nga makabalik sa iyang gingharian nga nagginulsol, nagbasol, nagbago sa iyang kinabuhi. Kaysa na 99 nga walay pakialam. No, ingon diha ang greatest joy di ay sa Ginoo bisan naanay isa nga matabangan nimo nga makailas siya nga naa di ay paglaom kung naa ang Ginoo sa kinabuhi, maghudya ka ang kalangitan. Now that story mangod sa Luke 15 is naa diha nakasulat ang atong prodigal son, atong badlungod nga anak, no? So isip amahan, gi-welcome niya balik ang iyang badlungod nga anak, no? He welcomed those who have strayed away from him with open arms and without judgment. So, sa story sa prodigal son, ang usa ka badlungod nga anak, niwagas niya tanan nga mga kaptangan, iyang gikuha, no? Tanan gikan sa iyang amahan, and then naka-decision ng anak nga mobalik. Pero ang nindot diri kay ang atong Dios nga amahan, nag-welcome po ni atong nahisalaag without any judgment. No, if you are willing nga mobalik, if you are willing nga mga pasaylo sa Ginoo, God is able nga mapasaylo. Kitang tanan na sinati nato ni Amen? Amen. Kitang tanan ato ni nga sinati ang pagbalik nato may usa ka dako nga desisyon nga gihimo nato sa atong kinabuhi. No? So, og karon isip pamilya sa Dios, it is our duty. Pakiingon sa imong tapad naa kay duty. No? Isip pamilya sa Diyos, isip mga anak sa Ginoo natin duty to help others. Mutabang tangadto sa uban, kung atong iistorya unsa ang grasya sa Ginoo, unsa ang sakripisyo nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Amen ba? Again, pakiingon sa imong tapad na kay duty. Now, another verse diha sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So, pinakamaalamon mga tao sa kalibutan, dili ito katong mga great philosophers, dili ito mga scientists
ibabaw sa tibok sa kalibutan. So even though only mo na kakatao, pagdaghan kag souls na nadala sa tilan ni Jesus, ikaw ang pinakamaalamon. Di na kinahanglan nga mo graduate pa tag cum laude, summa cum laude, para lang makawin ta og souls. Di na kinahanglan nga mo proceed pa tag masteral o doctorate para lang makakabig ta, makatabang tag isa ka tao. Your testimony, your life as a testimony, unsang pagbago sa Ginoo sa inyo, giunsa sa Ginoo pagsustain imong kinabuhi, unsa ka sa niadto og karon, it is already a testimony nga makadala ka, makatabang ka og tao nga nahisalaag. Amen. Amen. So dapat natong mahinungduman ang Great Commission. We should always remember the Great Commission and never give up on sharing the gospel with others. Dili dapat ang give up, dili lang dapat tamaw sa punto nga kita lang ang mag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Now, how many are up to a challenge? Pila dinhi sa tuwa ang ganahan og mga challenges sa kinabuhi? That is the title of my message this morning. How many? Pila sa ato ang ganahan og mga challenges? Kana bang challenge? Mag-challenge gid ko ani, ganahan ko ani. Pila sa ato Amen. Mostly no, dili kita ganahan og mga challenges. Okay, naay mga challenges na kung maglakaw-lakaw tayo, for example, no, kanang water rafting. Ang kailangan siguro mo, kabalo mo sa water rafting na nang musakay sa boat na di pa bukad ang sana. And then, sa diha magtanaw ko, anak, ang uban, mo take it sa challenge, pero sa ako, madiligid na ako. Sa akong kagalingon, nga nung ako yung parusahan akong kagalingon nga mag-apil-apil ng water rafting na nga naman, moambak manggod sila sa cliff na kusugay ang flow sa water. Unya, say, mga tumba pa sila, mga tawa ramang sila. Unya, muagi sila ka ng mga suba nga kusugay ng agos. And they enjoyed it. Daghan ang muting nga challenge, ganahan sila. Pero sa ako manggod, ako yung kung ako bisugsun ako kinabuhi, para sa ako kay ngano, namanggod kay kauban sa church sa Cagayan, nga nag-water rafting, yung mga olds na bitaw sila, dihan sila sa Carmen River, sa Cagayan, na may kuwan siya nga kusog kayong agos, daw di kay natuwad man ang ilang kuan, rap bitaw na tuwad man, so, naato siya sa ilalog, nakainom siya tubig, nasakit siya, o naapektuhan ang iyang baga. So, nakainom ko, ako, dinigyan na ako, although kabalo kong mulangoy, lingon man sila nga, tudloan lang ka na po sa namay ka ng isa kataon ng amutimon na instruction. Pero makadungogin na ako, anak, hindi ko putik, anak, na-challenge. Pero sa katong excited, kanang gusto, ganahan sila na, enjoy sila nga, ipang-labog-labog sila, kanang ituwad-tuwad sila, magsigit-sigit, basta kayo na ay selfie, okay na din na sa ila. Now, bungee jumping. So, manang bungee jumping, kanang itong ilapog ka niya, ipalukso ka,
kada makakanta. Kaya ako ba kami mga pastora. Unya, ang mga heavyweight ay 955. Kada mga heavyweight na mga bugat na ay 55. Nga mo, kung ay 55. Kaya kinahangan pa ako dito sa tumoy, kita na din ang 55 kay break di ay ito. Break di ay ito. Siya kay itong, di ka magkuha ng break. Mula ako mga katungod sa imong kabugat, yung banda ka dito sa pinaka-end. So na ay, maala na ka, ma'am, ma-instruction na ma'am, paghapit na ka sa kat, imong ikaw na imong 55. So, sumot mo pugong. Dapat mag-diet ang mga overweight kaya para wala'y 55. No, so, challenges. So, kita ka na ng zipline. Kita na. Nagya po mo take, no? Nagya po mo take, ana. Roller coaster. Hindi na ordinary nga mga bata, ha? Katabit ang roller coaster nga sa gawa sa nasod na murag taas ka ayo nga mag-ana na ito ang libot-libot pagid ka. Ikaw pa'y mabayad, mupila pa ka. Ano? O, diba? Napo sila gisakyan sila may dito sa Manila, nakamag-ana niya, ipang ana-ana sila. O, kita lagi siguro, ako dili, kid ko, bahala na mo diha. Bahala na mo diha. Diha lagi ko sa apos, pag di ko na mag-high dito sa ilaha. I would have take the challenge nga naman. Malipong ko, magsuka-suka ko. Katungan hindi sa kasi ng barko, mag-iingon ana lang. Pero meron, sikit-sikit pa sila. Ay, natulog ba yung barko? Ana-ana lang. Hanggang pagkadugayan na, pagnaon, yung kamang na, ang basurahan kay musuka di ay. No, grabe, you will take the challenge. Kung naghan gihapon, ang gusto ana. Nya, while musulod ka ana, while mo partay ka ana, ang mga technical, mo instruct kinasaka mo yung mga gears ana ma'am, mga kable ana ma'am, well tested na din na. Kaya kung mga naman ko, sir, kumusta mga kable diha sa okay ni ma'am? Yes. Kumusta nga itong kurinti diha? Kaya what is umuhunong ka sa tunga? Nakatry ganin ni atong kanang water rafting sa Star City nga musaka ka niya. Wala yung mga belt nili abitaw, ikaw rin maling kamot. Pag mo ana daw, ana lang ka. Pag mo ana na po ka. Wala yung mga belt. Kunya, mo ana ka niya. Ang ako mga kauban kay mga sangwin, ako na bakang grabe nag-intercede ang pastoran. Tinagabi singit-singit. Nga naman, mangutaan na pagid ko sa kanyang magbantay doon, kumusta ang mga lingkuranan, kumusta, wala man ay buslot, so wala man ma'am. Nga naman, kiniagi siyang testing. So, yun diha, your gears ng mga cables, ana, everyday, they sure nga kanang safe na siya tanan. And kita sama-sabta sa mga cables, sa mga gears, nga ginatest everyday. Kaya naamon ko yung mga challenges sa kinabuhi. Sa matag adlaw mo, ano yung mga challenges nato? Pressures from people. Ay, ma-pressure tano sa mga tao na nagpalibot sa atuan. E mo ano yung mga challenges? Pressures from people. Labi na gid kung kana ditang ang dali kita kung example ani kang ma-pressure ka sa mga people nga nagpurang kayo ka na ikaw ay sa dalaga nga minyo na ka ni mga kaubanan, imong mga kabas, daghan imong pressure ana. Kay mga tanan, ano wala pa ka na ninyo? Ang uban sad ma-pressure nga ni abot na sa peak ang ginamang kabanan nga na-promote na ikaw wala pa na demote na noon ka. Pressure ka sa mga tao nga palibot sa imo ha. O na-pressure ka sa imong amo, na-pressure ka sa imong mga wala sa trabaho kay dili mo cooperate. Now, pressure from circumstances, pressure from unfinished tasks, pressure from unwanted situation. So, sama ta sa mga kable nga ginatest kay nga naman na ay pressures nga ginaalaw ang Lord sa atong kinabuhi. So, this morning I want to share to you the message of God entitled Embracing the Challenge. Embracing the challenge. Pagkayon sa imong tapad, embrace ng challenge na imong giatubang karon igsuon. Okay, na-istorya sa Bible, no nga upat ka tao nga gi-embrace nila ang challenge nga nagbago sa ilang kinabuhi at the same time nagbago pud sa tao nga ilang gitabang.
natong mabasa diya sa Mark chapter 2 verse 1 to 12. Na mag-quote na kung mga pipila ka mga verses. Mark chapter 2, 1 and 2. Nag-ingon diha when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors, and there was no more room even outside the door. So, sa dihang nakabalita ang mga tao sa lugar na diin ni uli si Jesus, grabe gidungog na dahil siya og mga tao. No? Daghan kayo ang bisita sa iya ha. So, Jesus must have been so popular at this point, no? Popular kay si Jesus. And sa ato sad nga kapanahonan karon, di ba kung yung mga artista tapukan nato? Dapat mga natural nga mga reaction sa mga tao. Kung may artista, tapukan nato. Kung may mga aksidente, tapukan gihapon sa mga tao. Tama? Kung may mag-magic, kita nakatesting nila, magic niya, apil ka sa tapok. No? Kung naay pagkaon, mas tapukan yun sa mga tao. No? Then, basta mo interesting, tapukan yun nato na. And mao na sa panahon ni Jesus. Pag abot ni Jesus, he was popular. Madagan kayo ang gusto nga mo doon sa iya ha. So, Jesus was in town. So, obviously, tanan nga mga tao gusto mo doon sa iya ha. Nga naman, gusto mo doon tong tanan na naay panginahanglan nun. Gusto mo doon tong tanan nga gusto lang maminaw. Nay gusto mo doon nga makakita silang milagro. Nay gusto mo doon kay gusto lang nila nga makahikap ng Jesus. Kaya ang kada usa nga mo doon kaya daghan ay mga challenges na giatubang. And so Jesus was so popular sa ilang town and nakatungog sila nga si Jesus ang tubag sa ilang mga paminahanglan nun. Si Jesus ang katubagan sa tanan. Pero somehow, somewhere, someone is in desperate touch of the Master. Pero naay usa ka tao nga desperado kaayo nga makaduol sa Master. A paralyzed man, usa ka paralitiko nga dili kaya makaduol, unable to bring himself in. No, dili niya kaya mo duol tungod kay paralyzed man siya, unable to reach Jesus because of his incapacity. No, kani nga tao, grabe ang iyang tinguha nga makaduol siya kang Jesus, pero dili niya kaya. Nga naman, daghan kaayo nagtapok, dili niya kay makalakaw, kay baldado man siya. Even if he crawls, he couldn't get near because they were all crowding Jesus, just wanting to be entertained, amused, and amazed. Bisan pag mukhamang siya, hindi niya kaya mabuhat. Kaya na ay mga tao nga nakababag dito nga ang gusto lang entertain, ang gusto lang ma-amuse, ang gusto lang mamawaw sila, ang gusto lang mamamangha sila sa gabuhaton ni Jesus. Wala sila pakialam nga naay ko sa katao diri nga naghila, desperado na nga gusto maayo, gusto muduol kang Jesus. E naay mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi, na naay mga tao sa atong palibot na nagkinahanglan sa atong tabang. Now, unsay gibuhat aning upat ka tao? No, unsay ilang gibuhat aning upat ka tao? The paralyzed man was left all alone crying for help. No, ang usa ka politiko, while ako ba excited na, nag-enjoy na sila, sadyang tapok sila. Pero kaning usa ka paralitiko nga tao, grabe nabiyaan, dasdapin, grabing gilak. Walay ni tabang, walay ni duol. Ang tanan ni ato sa tapo. So, usa ni ka challenge nga kaya ba natong mutabang sa atong isig ka tao? Kaya ba natong isakripisyo ang gitawag nga front row of being relaxed, casual, indifferent, and moved by the cries of the paralyzed around them? It is a challenge. Sa mga tao na narito, challenge sa ilaha, kaya ba nilang mugibway para aning isa ka tao na nagkinahanglan o tabang? Okay. But the poor man
nag-respond sila. While he was preaching, God's word to them, verse 3, four men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." So sa kadaghan sa mga tao nga nagtapok dito sa kan Jesus, upat ra ka tao ang naluoy o ni-respond sa challenge. Upat ra ka tao ang naluoy para tabangan ning gitawag nga paralyzed person. So nakita na ni Jesus, bit no, ang kanang gidayungan nila ang paralitiko. Unya kay dili magid sila makaduol dito kan Jesus. Ang gibuhat nila, gibututan nila ang atop nya dito nila gitungod kung asa gyud si Jesus nagtudlo. So imagine nimo kung kunari diri ko diha gyud gitungtong ng paralitiko. Nangita gyud pa maagi ang upat ka tao. So makita nato diha nga among them upat ra gyud ang naluoy, upat ra gyud ang ni-take sa challenge na tabangan ning usa ka paralyzed person. Now, makita nato diri ang characteristic sa usa ka challenge chasers. No, atong upat, mga challenge embracers sila, mga challenge invaders, mga challenge chasers. Meaning to say, katong upat maudto sila ang ni-take sa challenge na sige, tabangan nato ning luoy man ning atawhanan ni kaning upat ka mga tao nga ningon sige tabangan nato ning paralitiko. Now, unsa ang mga kinaiya nga makita nato tong upat nga ni-take sa challenge? Una, makita nimo sa ilaha ang compassionate nga kasing-kasing. No? Four men arrived and carrying a paralyzed man on a mat. Grabe ang pagtandog sa kasing-kasing. No, sa upat ka tao nga, nakita nila nga luoy kayo tong paralitiko, they're willing to help. Sila lang ang nagpakita og concern para sa uban. Yang ato na bang kultura usahay kay bahala na sila, uy, basta sigurado ning ako. Diba, ingon anang atong kultura nga dili kay taganahan makialam sa kinabuhi sa uban nga tao kay kapuyan ta. Dili kay taganahan mutabang sa ilaha kay ang atong kultura ngayon matang mabahala na lang sila. Basta ako pamilya mga lagad ni sa Ginoo. And mo nga ang dapat batunan nato no kita nga mga anak sa Ginoo nga diyan gi hatagan og bili. Dapat naaputaan ni kita mga compassionate heart. Nang kabalutan mo luoy, lisod kayo nga may tao, we love the Lord, pero di nato mahigugma nga itong isig ka tao. Pag higugma sa isig ka tao, mo na ang pagtabak nato sa ilaha. And actually, it is a challenge. Kaya nga naman, mas makita pa man nato atong kaugalingon. Muan naman ka nga, unaw na akong kaugalingon ako, ito tumutabak sa uwan. Tumipila lang ang mutik anak nga challenge. So, ingon diha, kaning upat ka tao, the four men believe in God on behalf of their friend. So, they believe in God to heal him. They focus on God's ability and didn't allow any circumstances to stop them. Kung mutabang ni ay ka sa imong isig ka tao, tuuhin ang Ginoo mo ayo, mo luwas, mo tabang. Tuuhin nga ang abilidad sa Ginoo mo lihok dili ikaw. Ipakita lang nimo ang imong concern, ipakita lang nimo ang imong willingness. Mao lang imong i-take a challenge. Sama ning upat ka tao, they believe in God in behalf of their friend. They believe in God to heal him. They focus on God's ability. No, dili sa imong abilidad, dili nimo kaya sulbaro ng tao ang problema sa tao nga imong gitabangan, but God's ability is more powerful than your ability. So mo lang sa upat ka tao, wala nakahindan sa ilang circumstances na alaga na may tao diha nga nagpalibot ng Jesus. And it is our duty nga mahimot ang compassionate. Sama bitaw sa gi-share ni Pastor Wayne ino so when was the last time
yung imong kaluoy sa imong pamilya, imong bana, imong anak, imong asawa nga dili na ka muundag og hilak para maluwas o mabago sila. When was the last time nga ning tiyabaw gid ka, ni hilak gid ka para sa kaluwasan sa mga tao nga may connection sa imong kinabuhi? Or niingon na lang ka, bahala na sila, ibuhat na ako ang tanan, kanya-kanya na ni. No? Makita na ito dili sa upat ka tao, dili sila imong ana. Now, ikaduha nga characteristic of a challenge chaser. Innovative. Kung sa maning innovative, kabalo mo himo og pamaagi. No, they couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they, sa gibuhat nila, ilang buslutan ang atok. Innovative. Ano bang makahimo kang pamaagi basta makatabang lang ka? Makahimo kang pamaagi basta makahelp lang ka. Ingon niya, willing to find a solution, not an excuse or alibi. Namin ito nga, at kung ini si Kuan, tanang ministry niya, pastor, dugay lang ako invite anak, kahit man gihapon. No, it's a challenge for us to be innovative. The problem is, they cannot draw near to Jesus, but they saw problems as challenges to be changed and overcome for God. Nakita nila nga, ang problema, di sila makaduol kang Jesus. Kung saan man natin yung pagtambang ng tawahanan ni. Ako may bayron sa hospital. Walang-wala pod ko. May bingo na ng sitwasyon. So nakita nila ang problema na challenge sila nga dili nay buhaton na ni nay pamaagi ani. So nilang gibuhat, gibuslutan nila ang ato para lang din matabangan nila na kadtong paralyzed na person maayo. So ingon niya, one other see the impossibility. Ang uban siguro dito ingon, imposible na na. Hindi na gina makaduol. Grabe, tapos ang mga tao. But challenge chasers see problems as opportunities to conquer. Pero katong mo take sa challenge, kung naay challenge, para sa ila opportunity ni para makonquer na po ni. Ang mga challenge chasers po, mga solution makers. Dali nakita ang solusyon kay maayo ang kasing-kasing. Now, makita na to sa upat ka tao ng mga innovative. Meaning to say, makabalo, madiskarte, nga na pa madiskarte, para lang din makatabang sa uban nga tao. No, para lang din makahelp sa uban nga tao. So, ang solution, dali ra, kay maayo man ang kasing-kasing. Pero gani, pag daw kami mga kasing-kasing, hindi ka mo tabang sa imong isip ka tao. Wala din kayo pakialam. Mabalik din ang mindset na, bahala na sila, wala ko'y pakialam sa ilaha. Imong silingan, wala ko'y pakialam sa ilaha. Imong mga parente, wala ko'y pakialam sa ilaha, dahil kayo na sila, bitawin sa ako. But now, we will take the challenge. Mahimot ang compassionate, mahimot ang innovative. Now, another characteristic na makita nato, no, sa upat ka person. Radical. Pakaingon, radical. Radical. So, sige po nila, dug a hole through the roof above his head. So, naghimo sila o anong mga pamaagi. Bahala, kasabang sila sa balay nga ilang gipuslutan. Wala sila ipakialam. Ngayon mo silang radical. Bahala nila sa ika-istorya sa mga tao basta makatabang ta. Ipa, radical means willing to do crazy things. Imagine. Wala na sila guna-una nga panglapas atong nilahan ngayon ang gibuslutan ng bubong. Bahala paghuman, kasabaan sila, ikasuhan sila, wala sila makailam, basta kay makatabang sila na makita nila na makalakaw to paralitiko ng person. Willing to be criticized. No, ang mga radical, willing to be criticized. Bahala kung sa istorya, bahala insultuhon. Bahala balibaan. Muastang yun. No, na ako experience sa una nga, nag-open ko life group, kaya isubo ko sa anak, ay nasa gawas. Unya, bisitahan niya ako, umaginikanan. Tabu-tabuan ko permanente, magtago sa liyo sa kortina. Mana, ingna subo na nga po nga, ingna na si Pastor Abet na wala ko. Pero nakita na ko ang tiiluyo sa kortina. Grabe mo lang nahugto mo kasi ako katapad na pangalan mo yung may
iya nag-agency karon yaw-yaw siya. Mata yang na sila. Sino ko yung ba? Ay, panginunan na. Lagot manggod ko sila pa. Anian diri grabe. Di ka na nagwali buntag. Dili ko siya nagwali. Ako ko yung balubal na siya sa ako. Nagwali na buntag. Palalit ako ng lumpia. Hanggang pagkahapon nag-live group leader pag-meeting na. Pagkati ani kami silang balik. Ang taguan na nakaklaro. Anong tiin na. Discounting na. Hindi lang. We need to be criticized. We need nga insult doon. But you know, sa dihang na anak ko diri sa Bukidnon, nabaliw sa kalalaki may busa ko, dako kayo ng lalaki, taas na siya nga, Pastor Abel, nakinong doon pa baka sa point, kung wala na dito, ay, sorry ka sa nga, anak pa ko atong gatuan mo dito sa subdivision na tagutaguan ka na mo. Nga karon kay SOS na siya sa Cagayan de Oro City. We need to say, sa mga panahon di ay na katawaan ka, may wala kang radical, and one day makita ni mo, ma-amaze kayo ko, Lord, salamat mo nga, ang sa una na nga maghilak ko, mainsultuhan ko, naada ay kay gibuhat sa kinabuhi atong nga pamilya. And karon establish na ayo ang Lumbia, JL Lumbia. Daw ako ng friend ko binagdala dito. So, radical. Yun pa dihaan. We need to be criticized. We need to be laughed at. We need to be blamed. Basta kayo makatabang. Pero kita, usay mo naman ang tabang sa kakla. Uy, di ko mapakulaw. Uy, mapakulaw magigid ko. Mapakulaw magigid ko. But you know, para lang yun, mahimotang sama atong upat katao. Let's be radical. Yun diha ganyan sa slide. Yun diha number 4, sacrificial. Pakingon, sacrificial. Sacrificial. Okay? So then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. So we need to take the extra mile. We need to go out the way for someone. Many things to deny for the vision, climbing a rope. Nakita nang sakal nga panahon, abot na ako ba na, no? Ang nang magsakay kang bus, yan, mga tigulang dito nga mo sakay. Nya, wala gid ko lang puno na tanan. Nya, ang mga ulitaw, mga lalaki, at tulong-tulong gina sila, wag ay pakialam kami ngon la, dali na lang kalingkod la, o wala nang, I don't know, wala pa ba nakaroon? Siguro kung mga JIM namin siya, dali ka magtindog ng ulam. Ano bang willing kang mo take of extra mile? Kaya bisan ka sa mga pila-pila, mabit ang kayo naghihata na lang ginugbala o pag senior ipaunag yun nga naman, ang pailan lang yun, mabisag senior ka, kung dili ka taga-anog pa sa balaw, dili ka mauna kay mo naman ng mga anong pila nga, pareho ka ng pila dali, layo, nang mong gigitanan. Naka ng senior mo pa pag-abot, ipakuan dayon. Nakita sa kapag-gobyerno nga, kung dili yun, nag-anog balagang senior, luwi mo ang senior, magkurong-kurong mapas mo, pila sa ATM. Nga naman, dili mo take of extra mile ang mga batanon para sa ilaha, parihara ta tao, parihara ta naginhawa, parihara ta naglinya. Sacrificial. Are we willing to sacrifice? Amen. Willing ba ta mo sakripisyo para sa uban? Amen. Willing ba ta mo take of extra mile? Amen. Para makatabang ta? Kung anon babagid ang tao, katulungan na ba ta gusto mo tabang? Kapag humanana, diya ka naging nato na sila kahit pagbukan na ta, hindi na sila pangayong tabang. Are you still willing? Amen. Willing pa ba mo sakripisyo? Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Next slide out there. We have faith, trust, hope, believe that all these things are good, but without works to back it up. People want to experience God and His goodness in their lives. Meaning to say, na kay pagtuon, na kay hope, na kay ingon, ay na, pero wala kay gibuhat, wala niya po na siya kapuslanan. Amen. Amen. So number 5, faith filled. O sa mga character na makita nato aning upat ng mga tao is faith filled. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." So makita nato nga grabe ang pagtuo aning upat ka tao nga wala ko nakita ni Jesus ang faith sa paralyzed na person.
Grabe ang pagbalingkamot. No, bit-bit-bit-bit nila. Ang tao nga paralyzed. Usa ka na kalisod nga likat-kat sila sa atom. Nagkuha pa silang sundang. Gigupa pa nila ang mga. Gigabas pa to nila. No? And then ilang ginaog nga barabag. Ginoong Jesus tabangin tani among amigo nga makalakaw gini siya kanya naman seeing their faith. Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Maora na. And then also na take up your mat and walk. Hangi mong higaan ng lakaw. Maora lang gingon ni Jesus kung nakalakaw ang paralyzed tao. So it takes faith to overcome trials, testing, temptation, or any challenges. No, it takes na nakay pagtuo para ma-overcome nimo ang kanang mga challenges ani nga kinabuhi. Okay, others could have given up when they saw the crowd. So, uban siguro, di na mo doon, di na lang ta, diha na lang ka bro. Sao taman, mamagin na yata sa Ginoo sa imong kinabuhi. Diha na lang ka, mamatay na lang ikaw sa baling. Ana siguro mo ba no? Or pwede sad nga, ang uban mo give up na lang, pag paralyzed na person, ayan na lang bro, hindi na lang give ko. Mamagin siguro akong kapalaran. No? Pero kita na to, kapag ka mga friends na, ayaw, there is hope. No, namin mga tao nga muduwa sa to nga, sis, ano ba kayo paglaon, no? Nga, kung sa may imong itubang, siguro ikaw kanikapoy na po ka, balik-balik ang issue, balik-balik ang problema, wala sige ka, wala rin may paglaon, sis, iutong na lang na. Ana naging kausahan, iutong na lang na, brad. For this person, hindi sila ingon ana. No, it takes faith to overcome trials, testing. So, now, what was the motive in embracing this challenge? Ito may motibo. Dapat ka tao nag-embrace mo din ang challenge nga mutabang sila at tong tao nga paralyzed. Of course, para sa kwan to become more effective, productive, and helpful. Ano bang imong kinabuhi sa pansin mong kinabuhi na kay natabangan, na kay na hatagan, na kay na dala nga tao na nabagong iyang kinabuhi tungod kay na kay gihimo. Now, please listen to this as a family, as JS family, na atay challenge karon nga tuig. So na ko ning ipabot sa atong tanan nga natay challenge also unsa man. Number 1, to reach all 31 barangays by opening life groups. 31 ka barangay ang Valencia City. Kung masabutan nako sa mga leaders nga karon nga tuig sundan nako nga bisitahan ang mga barangay una sa mga pag-ampo nga magkaroon og mga JIL life group meetings. Pero kinahanglan ni siya nga embrace nato ni nga challenge, may mukhang compassionate, innovative, Radical, sacrificial, o faith-filled. No? Okay. Ikaduha nga atong challenge to reach the municipalities of San Fernando, Cabanglasan, Pangantukan, and Kalilangan for the glory of God. Kaning upat ka mga munisipyo ang kinahanglan natong matukuran og simbahan. So, ang San Fernando ongoing naman, pero kinahanglan pa gid na i-push. So, kung naamoy mga parinti sa mga barangay, no, gigrupo man nato ang atong leadership into 4 team, red team, blue team, green team, purple team. Team 1, team 2, team 3, team 4. So, hulat lang mo kay naay mga team leader ninyo nga mag-meet sa inyo ha. So, naway paryente sa San Fernando, please, pagsaba mo. Naway paryente sa Cabanglasan, please. Naway paryente sa Pangantukan, Kalinlangan, bisitahan nato na. Amen ba? Amen ba? Allah, rumayra gid Lord. Saon na lang ni. Okay, another na challenge. To teach, equip, and disciple every believer through LDT Life Development Trainings. Mo na nga daghan kayo ang mga Kristohanon nga dili ka padayon tungod kay kulang og training. Unsa yung training pastora? Training sa pag-asdang, sa pag-askal
dili ka ma-train, dili ka ma-equip, dili ka ma-disciple, dili gid ka makapadayon. But ang requirement, mabuhat nato ni atong challenge as JIL family, una, mahimo tang compassionate. Dapat noon ni ang una og cultivate sa Lord sa ato kanang maluoy bitaw ta, atong isig ka tao, innovative. Pasuraw sa manang pag-adto dito, wala man ni sakyanan, magbatas ni ani, be innovative, nay kabayo diha, pwede ra pud. Di ba? No, nay bao-bao. Maligyan na lang kung daghan ka sabon para maka-income ni na ang may budget sa fuel. Please, do that! Radical, dili ka maulaw. Bisag sinad-an ka, bisag balibaran ka, muantugid ka. Patura, gibalibaran man ko, di na lang ko pupadayon, dili man anak. No? Sakripisyan, kaya ni mo magsakripisyo para sa uban. Kaya ni mo uhatag kayong time, effort, o prayer. Ingat pa. Pero before na kinahanglan is spirit, faith filled pa na din na faith filled natay pagtuo nga dako kaayo. Amen. 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 So mao na upat ka mga character sa tao nga nitabang atong paralyzed. Simple lang kinukuhatan ninyo. Kung inyong leader si May nako parinti ani nga barangay atoan nato ni. Sige, schedule na. Na ako'y parinti ani nga tao. Sige, atoan nato na. Amen. Ingon gani ko, niabot na gani ko sa punto nga, ingon ko nila may. Kung ang pag-imbitar sa atong piyesta, ayaw ninyo dautang, halos ipakto na piyesta na. Ayaw ninyo bunaw na. Kung ang pamaagi nga makaadto ni ana nga tao is to attend the fiesta, mamista gid ko. Ayaw ninyo i-scatter. Si Pastor Abel, namista na. Nga naman ang akong punto maka-establish sa relasyon, danes na adto na mo life group na gayon na. Kaysa mamista ka nga mukha, nabusog ka, walay na hitabo. No? So, actually, we're planning ata karong Kabanglasan, July 25 daw ang fiesta dito. No, namin ka nang dinano dito nga si Michelle. No, nag-dual sa ako atong time na siya. Pastor, salamat sa prayer sa even ang banay ko nga. Kini opening door ni siya. Muna ingon ko nga sila may ang team 1 ang mag-reach out sa Kabanglasan at tuon nato na. So ayaw mo kalain kung makita ninyo nga si Pastor Abet na mista. Diligid tuyo na ko ang festa. Ang tuyo na ko kalag. Kaya kung mo na'y pamaagi nga maka-open ta o buluhaton diha nga lugar nga naman. Kasi Jesus ganyan nga lubili niya sa unang time, puro man mga killer, puro mga kawatan, puro mga babae nga mga mubog-dumog. Hindi mo pwede ma-reach out ang mga tao kung wala kay kaluoy sa imong kasing-kasing. Kung may nga, mga dautan mo na sila, ako holy ko, hindi mo na ma-reach out sila. Kaya ang purpose nga nung giluwas ka sa Ginoo is mo tabang ka sa imong isig ka tao. Amen ba? Amen. Amen ba? Una, kung naimbitahon mo birthday, ayaw na mo kaon. 3 minutes, prayer before ang first birthday, share the word of God. Kung imbitahon mo mag-dedication, balay sa kanan, share the word of God, 3 to 5 minutes, ipa-accept na yun. No? Dili na ako na sayamon, naluman. Kinsa man mo istorya sa ilaha, kung dili ka mo istorya sa kaayo sa Ginoo. Basig magmahay ka, nga ni adto ka ana nga balay, na namatay ana nga balay, wala man lang nimo na sharean sa gospel. So dapat buhaton nato ang tanan para lang gyud mabuhat nato akong mga gitawag nga duty. Okay, as conclusion. Para sa Ginoo, challenge chasers are God pleasers. Okay, balik ang tanan. Para sa Lord, challenge chasers are God pleasers. Unsa man na kato daw utik sa challenge mo tong mga tao nga naghatag og kahimuon sa kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Kanang mutig sige pastora, huyog ko ana. Pastora, mutig ko ana nga challenge. Asa man ang lakaw karon nga kuan, karon nga Domingo. Work with your team. Now work with your team. Ahaman dapit ang barangay nga ngon pa mag joyride, mag prayer walk, sa tong ba nila? Prayer patrol, so na prayer patrol, prayer ride, usa pa tabukan.
prayer walk. Upan man to. Prayer ragyod. Natoy prayer ragyod, prayer walk, prayer patrol, and prayer ragyod. Meaning to say, kung naala sila sa balay, nag-pray sila. So, work with your team. Now, kung sa may atong application sa atong na-learn, yun diha, I would rather lose a little bit and balance just so he can walk again. Para bang willing ko nga, wala itong upat na to, bugat ba yato no? Out of balance silang lakaw-lakaw, willing ko para lang makalakaw ka igsuon sa balik. No? I would rather go a little out of budget just to help a little bit. Willing ko nga mukuot sa akong bulsa, bisan gamay, para lang din makatabang ko sa akong isip ka tao. Amen! And number 3, I'd rather lose a little bit of sleep just to make sure he does not sleep. Ano bang willing ka nga mo bangon para mag-pray para dili mahisalaag ang imong paryente o silingan, makabalik din sila sa kailan sa Ginoo. Amen. Amen. Are you willing to take the challenge? Amen. Ang challenge sa church karon na kay ablihan ng mga barangays, life group meetings. 31 ni ka barangay, di bahin-bahingan na mo ni. So, ang team 1 is ang atong leader ang magdadaro ng couple. Team 2, sa atong team 2. General. Team 3 is Makiputin. Team 4 is Senya. So, nasa na yung mga kauban. And then, I believe, pag-imo sila o mga meeting sa inyo ha, kay karon nga bulan, sugdan na nato ni manggawas na ta sa atong mga comfort zone. Amen? Amen. Intentional, pakaingon, intentional ni, mga api kita o talag. So mga, ang challenge na ako sa mga team, sa mga per team, please, be intentional also. Be intentional. No? Anong una natin, compassion. Ay mo tagi na matid, pastora, wala ting kwarta sa grupo, bigin na matid, naalag ginikuhatan ng Lord. Pastora, maulo man ko, be radical. No? Pastora, apoy man, itong sakripisyo ko ng gamay. Pastora, nariyaman ko, di, oy, dapat be a faith build ka karon. Masa gani dapat nata, compassionate, innovative, radical, sacrificial, faith-filled. Mauna ang karakter sa upat ng mga tao nga itabang sa usa ka paralyzed person. Now, before ka mo tindog, huna-hunaan ang good, kinsa ang tao nga ibutang sa Lord sa imong kasing-kasing na tabangan ni mo, pwede ni mong tabangan. Kinsa? Kinsa ang person nga makingal, Lord, kinahanglan din ako ni matabangan, kinahanglan din siya makabalik diha sa inyong tiyan. Kinsa? Ayaw na pag-adto sa mga layo-layo pa nga nang naapagin sa inyong doon. Kinsa? Kung naana, manindog ta, o atong dahil ko ng atong buhingan Diyos. Nabatay nakatunan karon nakabutagod. So, JL, gusto na ko ni-emphasize na i-challenge ang atong church karon. Magtinabangay ta, kitang tanan, hindi lang mga leaders and workers, tanan, mga nakakaroon. No, bisang maingon lang ko sa mga team leader nga, kung nga rin, under mo nila ni Maymay, kakauban niya, Maymay, Hana, Ana. Tama? Maingon lang mo nga, sa ila nga, Sister May, hindi na nung bisitahan akong igagaw. Hindi sila maingon, no. Yes, mag-schedule ta. Amen? Bisang ka na lang inyong counterpart and then pag-pray lang mo nga, Lord, pagay po opportunity na makabisita mi ang mong karente, ang mong family. Amen.
unta ang kaluoy sa itong kasildahan. Unless na dili na ma-aplihan sa Lord, lisod, mutabang, lisod, magdala ang mga soul sa atong mga datatilan sa Ginoo. So while we sing our worship song, akong gihangyo no nga matubod na sa atong Holy Communion. Thank you, Lord, sa pagpahinumdum nimo sa amo to take the challenge. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace. Lord, we need your grace and mercy. Like never before, we need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let us pray. Diyos na mong halabing gamhanan, iling nakabot-sabot, as we partake, Lord, the Last Supper, among mga pagampo, Lord, na natong lima ka mga karakter sa upat ka tao nga nitabang atong paralitiko. Lord, mahisama po ni sa ilaha para mabuhat na mo ang gusto nimo ipabuhat sa simbahan nga makawiti og mga souls bali sa imong gingharian. Na ang kada usa, Lord, mahimong productive, mahimong effective, mahimong po ni Ginoo nga makatabang ngadto sa uban. Gamita ang mga resources nga naa sa amon, Ginoo. Panalangini ang mga igsuon nga mag-minister sa mga tauhan, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Willing ba mo take sa challenge? Ang tabang mo para sa atong soul winning sa church? Willing ba mo nga magpagamit sa Ginoong inyong kinabuhi na naay mga tao nga matabangan nimo nga makabalik sa tilan sa Lord? Amen. Let us pray. Amahan na mo nga langit nun, nadunggan nimo ang tubag sa imong mga katawhan. Lord, among pagpartake ani nga bread, amo pod Ginoo nga ipangayo matabangan nimo nga mahimo ni nga productive, effective, and helpful
tawo nga nagkinahanglan sa imong grasya gugma o kagabi. Lord, himo amin nga sama atong upat ka tao na naay kasing-kasing nga maluluyon, innovative or radical, willing mo sakripisyo, labaw sa tanan, mahimo ming faith-filled nga mga Kristohanon para Ginoong among goal karon nga year ng mga barangay sa Valencia, ang mga towns na gusto namo matukuron og simbahan, maablihan og simbahan, mga barangays Lord nga ma-open para sa imong buluhaton, gamitan ning tanan para sa imong kahimayan. And as we partake this bread, among iangkon Ginoo ang kadaugan, bisan unsa pa man ang mga challenges na moabot sa among kinabuhi. Lord, naa ka nga mag-uban sa matag usa. Sa pangalan ni Jesus. Let us all partake the bread.